Hello everyone! Welcome back to my channel! May kalabasa ba kayo sa bahay nyo? Tara, gawin natin isang masarap na dessert yan na siguradong magugustuhan ng buong pamilya nyo. Napakadali lang po at napakasimple lang at hindi kailangan ng oven at hindi rin po kailangan ng steamer. Makakagawa ka na ng masarap na dessert. Ito po yung nabili kong kalabasa, tinanggalan ko na po ito ng buto at hinugasan ko na rin po. Ngayon po, babalatan po muna natin ito. And after ko po itong mabalatan, hiwain ko lang po ito ng maliliit para po madaling lumambot once na pinakukuluan natin ito. Ayan, nahiwa ko na po ang ating kalabasa. Lagay ko lang po ito sa ating cooking pot. Ayan. Pakukuluan po natin ito hanggang sa maging malambot ito. Habang pinalalambot natin ang ating kalabasa, prepare ko muna ang ating gelatin. Sa isang lalagyan, maglagay lang ako dito ng 14 grams ng gelatin at lagyan natin ito ng 1/4 cup na water to hydrate our gelatin. Kailangan po natin ng gelatin dito para sa ating dessert. Ayan, then iset aside po muna natin ito. Ngayon naman, malambot na ang ating kalabasa at na-drain ko na din ito. Transfer ko lang ito sa malaking bowl dahil imamash po natin ito at kung wala naman po kayong masher, gumamit na lang po tayo ng tinidor. Ayan, na-mash ko na po ang ating kalabasa. So, gagamit lang po ako dito ng measuring cup dahil 2 cup na mash kalabasa lang po ang gagamitin natin sa recipe ito. Ayan, sakto lang, may sobrang konti, isama na natin. Ngayon naman, gagamit lang ako dito ng blender. Ilagay ko lang ang ating mash kalabasa para maging smooth talaga ang texture ng ating dessert. Pero kung wala naman kayong blender, pwede naman po ilagay nyo lang sa bowl. Tapos paghalu-haluin nyo lang and then sasalain nyo lang para maging smooth pa rin ang texture ng inyong dessert. At nag-add na din ako dito ng 2 cups ng evaporated milk and 2 itlog. Ngayon naman, i-blender po natin ito ng mga ilang minuto para maging smooth ang texture ng ating mixture. And after nating ma-blender, ayan, okay na itong ating mixture at isasalin ko lang ito sa ating bowl. And mag-a-add pa po tayo ng iba pang mga ingredients. Ayan, at naglagay na nga po ako dito ng Nestle cream, 1 pack po iyan, and 1 cup ng condensed milk. I-adjust nyo na lamang po according to your taste. Ayan, simutin lang po natin. Haluin lamang po mabuti at ayan, lagay ko na rin po itong ating gelatin. Ayan, kung mapapansin nyo, naging kulay berde po ang ating gelatin. Actually guys, 2 sachet ang ginamit ko dito. Tapos, hindi ko napansin na berde po pala yung isa. So, ayan. Pero wag po kayo mag-alala dahil hindi po ito kukulay sa ating dessert. And next naman po, isalin po ulit natin ito sa ating cooking pot at i-on ko lang ang ating kalan. And lulutuin po natin ito until mag-start boiling ang ating mixture. Continue lang po ang paghalo para po hindi dumikit ang ating mixture sa ating cooking pot. Ayan, okay na ito at patayin ko lang ang ating kalan. Gagamit nga po pala ako dito ng salaan at sasalain po natin ang ating mixture para talagang smooth ang texture ng ating dessert. And guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa lahat ng uploads. Ayan, okay na po ito at isalin na po natin ito sa ating mga molder. Mas maganda po sana kung may llanera or silicone cupcake molder po kayo. At dahil wala pa po akong ganon, kaya ito po muna ang gagamitin ko. And after po natin itong maisalin lahat sa ating mga molder, palamigin lamang po natin ito at pag malamig na, ilagay na po natin ito sa ating mga chiller overnight.
And after overnight na yan, mold ko na po itong ating dessert. Maglalagay po ako dito ng chocolate sprinkles sa ibabaw. Ito optional lamang po, for decoration lang. At kung ayaw nyo pong lagyan, pwede naman pong hindi nyo lagyan. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo ilagay dito. At ayan, ito na po ang ating dessert. O, tingnan nyo naman kung gaano ka-smooth at kasarap itong ating kalabasa dessert. At napakasustansya pa at siguradong magugustuhan ito ng mga bata at ng inyong mga bisita. Kaya mga mami, try nyo na po ang recipe na ito. Napakadali lang at napakasarap and perfect po sa lahat ng okasyon. O diba, napakadali lang gawin, hindi na kailangan ng oven at hindi na rin po kailangan ng steamer, makakagawa ka na ng masarap na dessert. At ayan, hindi ko na nga po napigilan ng aking sarili sa kakatikim, oh. And thank you for watching guys, keep safe and God bless, bye bye!